Ang kwentong ito ay nagsisimula sa pagkamatay ng isang kabalyero, isang tunay na kagalang-galang na mandirigma at pagkatapos niyang bumagsak sa espada ng isang demonyo, sa di inaasahang pagkakataon siya'y muling isinilang bilang isang halimaw. Sa kanyang paggising ay natuklasan niya na siya ay isang Veman na isang makapangyarihang halimaw na nasa Rango S, subalit batay sa kanyang nalalaman tungkol sa mga halimaw na tulad nito, ang Veman ay isang nilalang na napakapinsala at napakadelikado kaya't kinakailangan ang buong hukbo upang ito'y mapuksa. Dahil dito ay nakaramdam siya ng lungkot at pagkalito sapagkat bilang isang kabalyero na nangakong paprotektahan ang sangkatauhan, hindi niya matanggap ang bagong anyo niya at habang siya'y umiinom ng tubig, nakita niya ang kanyang refleksyon at napansin na mukha pala siyang alagang pusa. Dahil dito ay napasigaw siya ng malakas at isang sigaw na narinig sa lahat ng lugar at oo. Tila naging natural na sa kanya ang pagiging parang pusa, samantala sa isang lungsod ay ipinakilala tayo sa isang elf na nagngangalang Arya at matapos magpakita ng kaunting sandali ng kanyang pang-araw-araw na gawain, ipinakilala niya ang kanyang sarili. Habang ang ating maliit na halimaw ay naglalakbay ay nakasalubong niya ang isang slime, isang halimaw na nasa Rango E at dahil alam niyang nais siyang kainin ng slime ay mabilis niyang pinili ang isang kakayahan at inilunsad ang isang rock howl na agad namang pumatay sa slime. Subalit sa gitna ng tagpo na iyon ay naramdaman niyang gutom na siya at dahil hindi pa siya kumakain mula nang siya'y muling nabuhay, kinain niya ang slime at sa proseso ng pagtunaw nito at natuklasan niyang kaya niyang makuha ang kakayahan ng mga halimaw na kanyang kinakain. Dito niya nakuha ang kakayahang inventory at ginamit niya ito upang itabi ang natira sa slime at sa parehong oras, makikita natin ang elf na si Arya na patungo sa isang piitan at sa pagpapakita ng kanyang medal, pinayagan siyang makapasok at habang nangyayari ito ang ating munting halimaw ay nagtagumpay sa pagtalo ng isang halimaw na nasa Rango B, pati na rin ang isang minotaur at isang golem. Bago pa man itago ang kanilang mga labi ay kumain muna siya ng kaunti mula sa kanyang mga kalaban, makalipas ang ilang sandali siya'y nagkaroon ng piging sa pagkain ng isang makamandag na ahas na nasa Rango C, syempre ay nakuha rin niya ang kakayahan ng ahas. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang kwento at dahil nakatagpo siya ng isang kumikinang na treasure chest ang ating gatito ay hindi kailanman nakakita ng ganoong klaseng kayamanan noong siya'y isang kabalyero, dahil dito ay sobrang natuwa siya at agad na binuksan ang treasure chest. Sa loob nito ay natagpuan niya ang isang napakagandang hiyas subalit, iyon pala ay isang bitag na isang teleportation crystal na bigla siyang dinala sa likuran ng isang dragon sa lupa. Isang halimaw na nasa Rango S at dahil sa napakalaking agwat ng karanasan nila, ang ating pobreng Veman ay nakaranas ng matinding palo mula sa dragon. Sa kabila nito ay kinausap siya ng dragon sa pamamagitan ng telepatiya at ipinahayag ang pagkagulat nito na nakaligtas ang Veman mula sa isang sugat ng kanyang mga kuko, ngunit ipinaalala rin nito na napakahina niya at habang sinusubukan ng dragon na kainin siya, mabilis na ginamit ng gatito ang kanyang ether blade at naputol ang isang mata ng dragon. Pagkatapos ay gamit ang kakayahan niyang lumipad na nakuha niya mula sa Hiberno ay nakatakas siya sa pamamagitan ng isang maliit na siwang na likha ng kanilang laban, subalit dahil sa labis na pagkapagod at pagkawala ng dugo mula sa laban ay nawalan siya ng malay. Ang huling nakita niya bago siya mawalan ng malay ay ang anino ng isang tao at akala niya iyon na ang kanyang katapusan, pero nagkamali siya at iyon pala ay ang elf na si Arya at napagkamalan siyang isang alagang pusa, kaya't dinala siya nito sa kanyang silid at ginagamot ang kanyang mga sugat at binigyan siya ng pagkain. Sa pagkakita kay Arya ay naisip ng gatito na siya'y isang anghel at tahimik niyang iniinom ang gatas na ibinigay nito, sa loob lamang ng isang araw na kasama niya ang elf, tuluyan siyang nakabawi at bago umalis si Arya, sinabi nito na lalabas muna siya at habang umiinom ng gatas ay nag-iisip ang ating Veman. Sinabi niyang ginagamot niya ako at pinatulog ako sa kanyang kama, pinakain ako at huminto siya sa pag-inom at tumingin sa labas ng bintana at napagtanto niya na ngayon ay tungkulin niyang protektahan ang elf na ito, kinilala ng ating gatito bilang guro ang taong nagligtas sa kanyang buhay. Sa pagkakataong iyon ay muling lumitaw ang kanyang pagiging kabalyero at nagbitaw siya ng pangako. Ipagtatanggol niya ito kahit paibuwis ang sariling buhay kaya naman nang makita niya si Arya na sumakay sa isang bangka, mabilis siyang sumunod at bago pa man umalis ang bangka ay magaling siyang nagtago at matagumpay na nasundan ang kanyang guro. Habang nasa bangka ay nakaramdam siya ng pagkaasiwa at may mga iniisip siyang hindi nararapat, tulad ng pag-imagine kay Arya na nakasuot ng kakaunting damit ngunit nag-aalala rin siya sa kaligtasan nito,
gayunpaman ay hindi iyon sapat na dahilan para gawing tama ang kanyang naiisip. Habang sila'y naglalakbay ay nakipaglaban si Arya sa tatlong goblin na marurumi at madaling niyang nalupig gamit ang kanyang kakayahang pagbilis, pinutol niya ang kanilang mga tainga bilang patunay ng tagumpay subalit, sa isang sulok ay napansin niya ang isa pang goblin na isang goblin mage. Habang naghahanda siya para sa laban ay inatake siya ng goblin ng isang fireball at sa oras na iyon ay mabilis na sinagip ng ating gatito si Arya at dahil nais niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao, hindi niya ginamit ang kanyang mga natatanging kakayahan, sa halip ay sinugatan niya ang mukha ng goblin gamit ang kanyang mga kuko at itinulak ito pababa sa hagdan. Sa huli namatay ang goblin at sa pagkakita nito ay nagulat si Arya at nagtanong kung paano nakarating ang kanyang alagang pusa sa lugar na iyon, habang pauwi ay niyakap niya ang gatito sa kanyang dibdib bilang gantimpala sa pagsasagip nito. Pinasaya rin niya ito sa paghaplos at tulad ng ginagawa sa mga alagang pusa na ikinatuwa naman ng ating bayani, sa kalaunan ay nakarating sila sa Adventurers Guild at doon ay mapapansin ang mga waiter na nakasuot ng kakaibang kasuotan, na tila may kakaibang hilig ang sumulat ng kwentong ito. Bigla namang lumitaw ang isang pulang buhok na adventurer na nagngangalang Catman na isang tipikal na nakakainis na tao. Lagi nitong inaanyayahan si Arya na sumama sa kanyang grupo ngunit malinaw sa ekspresyon ng mukha nito ang masama nitong intensyon. Sa kabila ng lahat ay magalang na tinanggihan ni Arya ang alok nito subalit mapilit si Catman at sinusubukang hawakan pa ang likuran ni Arya. Sa pagkakataong ito ay mabilis na kumilos ang ating gatito at kinagat ang kamay ng pulang buhok na si Catman. Matapos ang ilang saglit ng paghila at pagpupumiglas ay nakawala siya at bumagsak diretso sa mukha ni Catman, na agad niyang nasugatan gamit ang kanyang mga kuko at sa huli ay bumagsak siya sa dibdib ni Arya, at masayang-masaya sa kanyang tagumpay. Dahil dito ay galit na galit si Catman at hinugot ang kanyang espada kaso bigla siyang napansin na hindi niya ito may galaw, ito pala ay dahil pinigilan siya ng receptionist ng guild na si Arnold na dating isang adventurer na nasa rango B. Sa isang tingin pa lang ni Arnold ay napilitan ang duwag na si Catman na umalis na parang isang takot na daga. Pagkatapos ng insidente ay binati ni Arnold si Arya na sinasabing napaka-espesyal ng kanyang kaibigan, halos katulad ng isang kabalyero na handang magtanggol sa kanyang amo. Sa pagkakataong iyon ay ipinakilala ni Arya ang kanyang alagang pusa at binigyan ito ng pangalang Tama. Ipinahayag niya kay Arnold na mula ngayon ay opisyal na alaga na niya si Tama at labis itong ikinatuwa ng ating bayani, sapagkat sa wakas ay maaari na siyang manatili sa tabi ng kanyang amo nang hindi kailangang magtago. Ibinigay rin ni Arya ang mga tainga ng goblin bilang patunay ng pagkumpleto niya sa kanyang misyon at dahil dito, tumaas ang kanyang ranggo sa guild at sa kasiyahan ay umorder sila ng pagkain upang magdiwang, habang naghihintay ay masayang hinihimas ni Arya ang ating Veman. Subalit sa kalagitnaan ng paglalaro ay hindi sinasadyang napindot niya ang maselang bahagi ng ating bayani, na nagdulot ng malakas na sigaw mula kay Tama at matapos dumating ang pagkain na parehong nabusog ang dalawa. Ngunit si Arya dahil sa kaunting alak ay naging medyo tipsy, sinabi niya kay Tama na kung hindi siya magpapahimas, hindi siya papayagang sumama sa kanya sa paliligo at sa huli ay magkasama silang naligo. Bilang isang marangal na kabalyero alam ni Tama na hindi dapat siya pumasok sa paliguan, ngunit hindi rin niya maaring iwanan ang kanyang amo at nasa gitna siya ng pagkalito hanggang sa simulan niyang ikwento ang bahagi ng kanyang nakaraan. Ibinahagi niya na sa lugar kung saan siya ipinanganak at sinalakay ito ng mga kakilakilabot na demonyo, ngunit doon rin niya nakita ang isang pambihirang babae na kilala bilang ang Santa ng Espada at sa kanyang elegante at mabilis na galaw, nilipol nito ang lahat ng demonyo. Sa pagkamangha ay sinabi ng batang Arya na nais din niyang maging malakas tulad ng Santa balang araw, nais ni Arya na protektahan ang mga tao na tulad ng inspirasyon niya mula sa kwento ni Alicia at ito ang Santa ng Espada. Nang marinig ito ni Alicia siya'y ngumiti lamang. Ang ating bayani rin na si Tama ay kumpirmadong alam ang kwento ni Alicia na hindi lang nagligtas ng isang elf village kundi kinilala rin bilang ang bayani ng Ragnarok, upang maging mahinahon si Arya at dahan-dahan na lumapit si Tama at hinaplos ang pisngi nito, dahilan upang maibsan ang kaba ng dalaga. Kinabukasan ay nakita ni Tama kung paano minamahal ng bayan si Arya ngunit nang dumating sila sa Adventurers Guild, bumubulong si Arnold kay Arya na umalis na lamang ng tahimik kaso biglang dumating si Catman na may dalang kautusan mula sa baron ng lungsod. Nakasulat dito na kailangang isakripisyo si Tama dahil sinaktan nito ang isang adventurer at sa kabila nito ay ayaw ni Arya na isuko ang kanyang alaga,
kaya't iminungkahi ni Catman ang isang laban at kung siya ang mananalo, papayag si Arya na magpakasal sa kanya subalit kung si Arya ang mananalo ay kakanselahin ang utos ng Baron. Kitang-kita na ginawa ito ni Catman para pilitin si Arya sa kasal at malinaw rin na binayaran niya ang Baron upang ipalabas ang utos na iyon. Sa arena si Arnold ang napiling referee at ipinakilala niya si Catman bilang isang adventurer ng Rango C na makakalaban si Arya, isang adventurer ng Rango D. Sa isang bihirang pagkakataon ay inamin ni Catman ang pagkakaiba ng kanilang antas at naghayag na papayagan niya ang tulong mula sa iba, subalit walang nagboluntaryo o iyon ang akala nila at sa wakas ay dumating si Tama na ikinatuwa naman ni Arnold. Ipinaalala niya kay Arya na si Tama ay tunay na parang isang maliit na kabalyero na protector ng kanyang amo, habang nagtatawanan si Catman na minamaliit niya si Tama at sinabing walang halaga ang isang maliit na pusa sa laban. Muling inanunsyo ni Arnold ang simula ng laban. Ang unang umatake ay si Tama at dahan-dahan siyang tumakbo kunwari mabagal upang paniwalain si Catman na hindi siya banta, subalit habang sinusubukang umatake ni Catman at iniwasan ito ni Tama ng eksakto, sa kabila nito ay nag-alala si Arya para kay Tama. Gamit ang kanyang kakayahang bilis sumugod siya sa laban at gayunpaman ay madaling naiwasan ni Catman ang kanyang atake at sinipa siya. Nang sumunod ay tinangkang depensahan ni Arya ang sarili mula sa mga atake ni Catman gamit ang kanyang espada. Sa pagkakita ng sitwasyon alam ni Tama na madali niyang matatalo si Catman gamit ang isang fireball, ngunit ayaw niyang ipakita sa lahat ang kanyang tunay na anyo subalit, nang makita niyang halos talunin na ni Catman si Arya na hindi niya kayang tumigil at bago pa maibigay ang huling atake, ginawa niya ang pinakamahusay niyang alam at sinugod niya si Catman at tinamaan siya sa isang kritikal na bahagi gamit ang kanyang sariling espada. Direktang tumama sa kanyang maselang bahagi ngunit alam ni Tama na sa ginawa niyang iyon, napansin na ng lahat ang kanyang tunay na anyo bilang isang Veman, naiisip niya na bagaman binigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay ay maaaring ito na ang kanyang wakas. Sa kabila nito ay ngumingiti siyang nagwika sa sarili na wala na siyang pakialam at dahil nagawa niyang protektahan ang kanyang guro, para sa kanya ito ang kahulugan ng pagiging isang tunay na kabalyero kaya't ipinikit niya ang kanyang mga mata, handang harapin ang kamatayan. Ngunit bago mangyari iyon ay nagbigay ng pahayag si Arnold sa pagkakaunawa niyang si Tama ay nakakaintindi ng wika ng tao at kayang gumamit ng elemental na mahika. Naisip niyang maaaring isa itong elemental cat at sa desisyong ito ay nailigtas ang buhay ni Tama at inanunsyo rin ni Arnold na si Arya ang nagwagi sa laban. Kinabukasan ay masayang natulog si Tama sa tabi ng kanyang guro na si Arya, napakasaya niya sa kanyang bagong buhay bilang alaga ng isang napakagandang elf. Kinabukasan ay nagising ang kuting sa kanyang paboritong unan at yumayakap sa mukha ng kanyang amo, pero hindi siya tumigil doon at habang ang elfa ay humihiling ng kaunting lambing, naisipan niyang dilaan ng banayad ang matutulis nitong tainga na nagdulot ng kakaibang ungol. Sa gulat ay tumalon si Tama mula sa kama at tumingin pabalik kay Ara na mukhang tuwang-tuwa at masigla habang hinihiling sa pusa na bigyan siya ng mas maraming lambing. Maya-maya ay pumunta sila sa Vulcan Ferreira na kung saan malugod silang tinanggap ng isang pusa na mabalahibo. Napansin ni Tama ang mga tainga ni Vulcan na parang tigre at labis siyang namangha. Nilapitan ng panday ang kuting matapos marinig ang maraming kwento tungkol dito at ipinakilala ni Ara ang alaga sa panday. Hiniling ng panday na buhatin ang kuting kaya't inilagay ni Ara ito kung saan niya laging kinakarga sa ibabaw ng kanyang kaibigan. Habang ginagawa ito ay natuwa ang dalawang babae sa nakakatuwang kilos ng kuting, na iniisip na nananaginip siya dahil wala siyang mahanap na paliwanag sa mga nangyayari. Tinanong ni Vulcan kung ano ang maitutulong niya kay Ara na nagpapaalala sa elfa na ginagawa pa rin niya ang sandatang iniwan nito. Ipinaliwanag ni Ara na kailangan niya ng sobrang tibay na armor para kay Tama, dahil sanay si Vulcan sa paggawa ng gamit para sa mga hayop na agad niyang tinanggap ang hamon, kinuha niya ang sukat ng hayop upang matiyak ang tamang laki at dahil lumalaki pa si Tama ay balak niyang lagyan ng adjustable na magic ang kasuotan. Habang nagtatrabaho si Vulcan ay tinanong ni Ara ang kuting kung gusto nitong sumama sa isang pakikipagsapalaran, nangako si Tama na paprotektahan ang kanyang amo tulad ng nararapat sa isang gabing mandirigma at magdamag na nagtrabaho si Vulcan sa armor ng hayop hanggang sa matapos ito. Kinabukasan ng isuot na ni Tama ang armor ay nabighani si Ara sa kakyut ng kuting, habang namangha naman ang pusa na nagawa ni Vulcan ang lahat ng iyon sa loob lamang ng isang araw.
Sinabi ni Vulcan na ang totoong problema ay ang mga espada ni Ara na hindi niya magawang magaan ang mga ito at malapit na itong mabasag anumang oras. Nalungkot si Ara dahil maraming beses nang na-reforge ng panday ang mga sandata na iyon, kaso nahihirapan pa rin ang elfa na gamitin ang parehong espada tulad ng gusto niya at dahil dito, iminungkahi ni Vulcan na bumuo muna ng pansamantalang grupo. Ang panonood kay Ara habang ginagamit ang espada sa laban ay makakatulong kay Vulcan na masuri ang problema at makahanap ng solusyon. Agad na nabuo ang grupo at ipinakita ni Vulcan ang lakas ng kanyang maso sa unang goblin na nagpakita sa dungeon. Natakot ang pangalawang halimaw na umatake ngunit agad din itong nawasak ng panday sa isang iglap. Habang pinapanood ang eksena ay namangha si Tama sa lakas ng babaeng ito. Palagi niyang naririnig ang tungkol sa pambihirang lakas ng mga taong tigre kaso ibang usapan ang makita ito ng personal. Sa gitna ng labanan ay lumitaw ang pangatlong goblin at nagpakawala ng fire spell kay Vulcan, ngunit madaling napigilan ito ng Catwoman at gumanti siya gamit ang Fiery Fist na isang enchanted flame na tumapos sa halimaw sa isang bagsak. Tinanong ni Ara kung anong kakayahan iyon at ipinaliwanag ni Vulcan na isa itong enchanted skill na nakuha niya mula sa kaalaman sa paggawa ng mga gamit. Ginagamit niya ito upang balutin ng iba't ibang elemento ang kanyang armor. Sa puntong ito ay lumitaw ang isang orc sa pasilyo ng dungeon at sinabi ni Vulcan na oras na para si Ara naman ang magpakitang gilas. Nanginginig si Ara at inamin na hindi pa siya handa ngunit nagtipon pa rin siya ng lakas ng loob upang bunutin ang kanyang mga espada at lumaban. Sumugod siya gamit ang kanyang acceleration skill at umatake kaso naharangan ng orc ang kanyang espada at gumanti ng suntok. Nanginig si Tama para sa kanyang amo at sumugod gamit ang kanyang iron body na naging sanhi upang mabasag ang palakol ng halimaw sa mahiwagang kalasag ni Tama. Nang maklear ang daan at muling umatake si Ara at nagtapos ang laban, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mukha. Napansin ito ni Tama at naisip na hindi masyadong nararamdaman ng kanyang amo ang tagumpay at lumapit si Vulcan at matapos obserbahan ang laban, sinabi niyang ang mahabang espada ang nagiging sanhi ng kawalan ng balanse ni Ara, na nakakaapekto sa kanyang galaw at dahil dito ay nakiusap ang elfa na matuto pa dahil nais niyang maging mas malakas. Ipinaliwanag ni Vulcan na sa susunod na palapag ng dungeon ay may tamang halimaw para dito at nang makarating sila, nakita nilang ang tinutukoy ay ang mga roper na mahihinang halimaw at hindi maitago ni Ara ang pagkadismaya niya, samantala ay nag-alala si Tama na baka masilo ng mga tentacle ng mga nilalang ang kanyang amo sa hindi kanais-nais na paraan. Laban sa halimaw na ito ay ipinaliwanag ni Vulcan na wala nang ibang magagawa si Ara kundi bigyang pansin ang kanyang sariling galaw, na makakatulong upang mapaunlad ang kanyang kakayahan at sa huli ay sumugod si Ara sa unang roper gamit ang acceleration, ngunit napilitang umatras si Ara nang gumanti ang halimaw gamit ang mga tentacle nito. Habang pinapanood ang laban ay napansin ni Tama na hindi makakalapit ang kanyang amo gamit ang karaniwang galaw nito at tinamaan si Ara at natanggal sa kanya ang espada sa kanang kamay, gayunpaman ay hindi siya sumuko at nagpatuloy sa laban gamit ang natitirang armas, sa katunayan ay mas bumilis ang kanyang galaw ngayon dahil mas magaan ang kanyang dala nang wala na ang isa pang espada. Mula sa puntong ito ay nabalanse ni Ara ang laban at nagawang umatake sa roper habang mas mahusay na naiwasan ang mga tentacle nito. Gayunpaman sa isang bahagi ng labanan ay nabali ng halimaw ang kanyang espada kaya't wala siyang armas, agad namang naghagis si Vulcan ng isang punyal at ang sirang espada papunta kay Ara, na hindi nag-aksaya ng oras at pinagsaksak ang parehong armas sa halimaw at tuluyang tinapos ito. Pagkatapos ay hinarap ni Ara ang pangalawang target at sumugod gamit ang acceleration na mas mabilis pa kaysa sa dati. Dahil sa paggamit ng iisang espada lamang at habang napansin niyang bumagal ang mga galaw ng roper at doon ay na-realize ni Ara ang dahilan ng kanyang hirap sa laban. Agad siyang lumapit sa kalaban at sunod-sunod na sinaksak ito at pinutol ang ilan sa mga tentacle nito, ngunit ang mga butas na nilikha ng kanyang mga atake ay nagbuga ng isang substansya na halos bumabalot sa kanya. Halatang iritado ay sinabi ni Ara na ang ganitong aksyon ay exclusive lamang para kay Tama, at muling sumugod sa roper ng may 3 beses na galit. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang niya pinuputol ang lahat ng tentacle ng halimaw kundi hinati rin ang katawan nito sa dalawa, matapos ang laban ay pinangalanan niya ang bagong galaw na Windblade. Sa tagumpay ng kanyang amo ay tumakbo si Tama papunta kay Ara na tuwang-tuwa na mabilis niyang napaunlad ang kanyang kakayahan, lalo na nang gumamit siya ng kagamitan na talagang angkop sa kanyang estilo.
Habang pinag-uusapan ang tungkol dito ay napansin ni Tama ang bangkay ng Roper at nakakita ng pagkakataong nakawin ang mga kakayahan nito. Kinagat niya ang halimaw ngunit sa umpisa ay nalalasahan niya ang napakapait at nakakadiring lasa ng nilalang na iyon. Sa kabila ng lahat ay nakuha ni Tama ang mga kakayahang magpatawag ng mga tentacle at magbuga ng walang katapusang malagkit na mucus, mag-crossbreed at sa gitna ng mga nangyayari ay patuloy pa ring sinasaksak ni Ara ang bangkay ng halimaw, galit na galit pa rin dahil sa ginawa nito na exclusive lamang para kay Tama. Matapos ang laban ay binanggit ni Ara na pinili niya ang dalawang mahabang espada bilang paggalang sa Sword Saint, ngunit aminado siyang hindi siya gaanong sanay gamitin ang mga ito at sa kabilang banda, ang maiiksing armas naman ay perpektong angkop sa kanyang estilo. Sang-ayon sa kanyang amo ay marahan na hinahaplos ni Tama ang mukha ni Ara at ayon kay Vulcan, handa na si Ara na magpatuloy pa ng mas malalim sa dungeon ngunit bago iyon, iminungkahi ng Panday na magpahinga muna ang grupo at dinala sila ni Vulcan sa isang ligtas na lugar sa loob ng kuweba na protektado laban sa mga halimaw salamat sa Philosopher's Stone. Nang makita ang mahiwagang bato ay binabalikan ni Ara ang alaala ng pag-atake sa kanilang nayon, kaso isinantabi niya iyon upang maglinis pagkatapos ng laban sa Roper, dahil may tubig sa bahaging iyon ng dungeon ay sinamantala ng Elfa ang pagkakataon na maligo ng maayos at tinanggal ang kanyang armor. Nang makita ito ay agad na tumalikod si Tama na iniisip na ang isang kabalyero ay hindi dapat hayaan ang kanyang damdamin na makaapekto sa kanyang isip, ngunit tinawag siya ng kanyang amo upang sabay silang maligo kaya't napilitan siyang sumama sa tubig kasama ang dalawang babae. Habang naliligo ay tinanong ni Ara si Vulcan tungkol sa kalagayan ng kanyang pangunahing grupo, inamin ng Panday na nagkahiwa-hiwalay na ang grupo at ang ilan ay nagbago ng mga prioridad at ang iba naman ay nagdalang tao. Sa puntong iyon ay pinaalalahanan ni Vulcan si Ara na mag-ingat na dahil ang mga elemental cat tulad ni Tama ay maaaring mag-crossbreed sa ibang nilalang. Sa puntong ito ay naalala agad ni Tama na nakuha niya ang kakayahang mag-crossbreed kanina, kahit wala itong kinalaman sa soccer at dagdag pa ni Vulcan, kapag lumaki si Tama ay nagiging malikot at walang makakapigil sa kanya at baka pati si Ara ay maapektuhan. Tahimik na nangako si Tama na hinding-hindi niya gagawin iyon at hindi rin makatulog ang pusa. Kaya nakinig siya sa dalawang babae na nangangarap ng mga kakaibang bagay na may kinalaman sa mga pusa, hindi makapaniwala sa naririnig at nagtuon si Tama sa loob ng kanyang isipan. Ito ang nagdala sa kanya sa pagsusuri ng kanyang status na kung saan may opsyon siyang mag-evolve sa pangalawang anyo, dahil dito ay napaisip si Tama kung magiging isang behemoth na siya na maaaring makilala ng lahat, iniisip niyang baka dahil dito ay iwan siya ng kanyang amo. Ngunit sa kabilang banda kung mananatili siyang kuting ay maaari siyang manatili sa tabi ni Ara magpakailanman, kinabukasan ay nananatili pa rin si Tama sa anyong kuting at nang maglakad sila ng kanyang amo, nakita nila ang dalawang lalaki na binubugbog ang isang walang kalaban-laban na batang babae na inaakusahan nilang magnanakaw. Nilapitan ni Ara ang dalawa at napansin nila ang elemental na pusa sa kanyang balikat at ang pusa na tumapos kay Kazman. Sa takot ay tumakbo ang dalawang lalaki ng walang pag-aalinlangan, tinulungan ni Ara ang batang babae at tinanong ang pangalan nito at kung nasaan ang kanyang mga magulang. Ang pangalan ng bata ay Lala kaso yumukod siya ng tanungin tungkol sa kanyang mga magulang. Dahil dito ay inimbitahan siya ni Ara na sumama sa kanila at kasama si Lala ay pumunta si Ara sa simbahan na kung saan maraming bata ang nakilala siya at natuwa sa kanyang presensya. Sa loob ng simbahan ay nangako ang isang madre na aalagaan si Lala at habang pinagmamasdan ito, hinangaan ni Tama ang kanyang amo dahil sa malasakit nito sa mga bata. Dahil dito ay mas lalo niyang pinagtibay ang pangako niyang protektahan ang Elfa at lahat ng ipinaglalaban nito. Sa hapon ay kasama si Vulcan na pumunta ang grupo sa Adventurers Guild na kung saan iginawad ni Ana kay Ara ang titulong C-rank. Sa kabila ng masayang sandaling ito ay ibinahagi ng receptionist na maraming pagkawala ang nangyayari sa lungsod ng Leonard, na sinasabing kagagawan ng mga demonyo at wala pang bumalik sa mga pumunta doon hanggang ngayon. Nang marinig ito ay tinanong ni Ara si Ana tungkol sa lahat ng nalalaman niya ukol sa kaso. Sa Adventurers Guild kasama si Alita na hindi pumapayag sa ganitong pang-aabuso, hiniling niya ang lahat ng impormasyong makukuha dahil siya mismo ang haharap sa mga demonyo at sa puntong ito, sinabi ni Vulcan na maaasahan siya ni Alita ngunit dahil sa sitwasyon ay nabanggit ni Ana na sasali sila sa isang grupo ng mga kabalyero. Biglang may lumitaw na nagsasabing siya si Cedric Ring at isa sa mga miyembro ng grupong iyon ng kabalyero,
Pagdating niya ay agad siyang nakilala ng iba pang mga adventurer bilang panganay na anak ng duke at ang pamilya niya ang nangangalaga sa mga labyrinth. Binati niya si Vulcan at sinabi niyang matagal na mula nang huli silang magkita. Nagpakilala rin siya kay Alita at ang ating Elfa ay nakilala rin siya ni Albert, ang ating pusa at naalala ni Albert ang nakaraan na noong bumagsak ang kasaysayan sa mundo, isang malawakang digmaan ang naganap sa pagitan ng tao at mga demonyo na tinawag na Ragnarok. Sa kabila nito ay nanalo ang sangkatauhan salamat sa isang binata na ngayon ay kilala bilang dakilang mago, ngunit hindi siya nag-iisa at si Cedric ay isa rin sa mga bayani na nagtagumpay sa digmaan at samantala, tinanong siya ng ating Rubia kung hindi ba masyadong maliit ang kanilang grupo para harapin ang mga demonyo at hindi kilalang mga halimaw. Pinapakalma siya ni Cedric at sinabi na bukas ay aalis na sila para magsimula at pagbalik sa kanilang silid ay napansin ni Tama na kinakabahan si Ari. At natural lang iyon dahil sasama siya sa paglalakbay kasama ang mga bayani, sinubukan niyang mapakalma si Ari sa pamamagitan ng paghalik sa pisngi nito. Naunawaan naman ito ni Ari at nagpasalamat sa kanya at kasabay ng pagbibigay ng halik kay Tama at ang ating pusa, ngunit kahit ganoon ay nanatili ang seryosong mukha ni Tama dahil ayaw niyang mag-isip ng mga bagay na hindi nararapat, habang nasa karwahe na nakilala nila ang iba pang mga kasama na si Marita na may itim na buhok, si Kenny na pula ang buhok at si Howard na berde at si Danny na albino. Sa pagkakataong ito ay ipinakilala ng ating leader ang kanyang pusa na may kapangyarihan sa mga elemento, ngunit agad namang inagaw ni Marita na ang pusa ay kilala bilang pusa ng mga tahanan at ang pusa na nilalagay sa isang napakakomportableng lugar, kaya nga raw sinasabi na ang mga tahimik ay siyang mapanganib. Biglang huminto ang karwahe dahil sa isang pangkat ng mga orc at sinabi ni Cedric kay Danny na siya ang bahala. At sa isang iglap ay nilipol ni Danny ang lahat ng orc na bagaman mukha siyang gumamit ng espesyal na kakayahan, sinabi ni Kenny na wala siyang ginamit na anuman. Dahil dito ay nakita na ng ating Elfa ang tunay na kapangyarihan ng mga bayani ng Ragnarok at makalipas ang ilang oras, dumating sila sa isang bayan pagabi na, sinalubong sila ng mismong alkalde na nagkwento na kamakailan ay nagpadala siya ng grupo para harapin ang mga demonyo sa mga guhong ngunit hindi pa sila bumabalik. Dagdag pa noong nakaraang gabi ay nawala na naman ang isang dalaga at dahil dito ay naalala ng ating leader ang kanyang mga trauma, ngunit pinakalma sila ng alkalde at sinabing nagtitiwala siya sa kanila at ipinaghanda sila ng pagkain at mga silid para makapagpahinga matapos ang mahaba nilang biyahe. Nagtipon silang lahat sa mesa at ang ating Elfa ay nagtanong sa lahat kung bakit tinanong ng ating Elfa kung bakit sila nagpasya na maging mga kabalyero. Sinagot ito ni Kenny na nagsabing ginagawa niya ito para mabayaran ang gamot ng kanyang kapatid na may sakit. Ang mahiyain naman ay nagsabi na gusto niyang palayain ang kanyang ama mula sa pagkaalipin at si Danny naman, dahil mahirap ang kanilang pamilya ay nais bayaran ang kanilang mga utang at ganoon din si Howard, na ang mga utang ang nagtulak sa kanya para magtrabaho. Narinig ito ng ating pusa at napagtanto niyang lahat sila ay may mabigat na dahilan sa likod ng kanilang desisyon. Humingi ng paumanhin si Arya sa pagtatanong ng masyadong personal na bagay kaso pinakalma siya ng iba, na nagsabing lahat sila ay tumugon sa tawag ng tungkulin at ngayon ay naglilingkod ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Dumating ang pagkakataon ni Cedric na magsalita at sinabi niya na hindi siya para sa pagmamahal sa mga kababaihan, kaya hindi niya kayang gampanan ang tungkulin sa kanilang angkan at ibinunyag niya na sumali siya sa grupo dahil wala siyang ibang magawa. Gayunpaman ay nasisiyahan siyang pumatay ng maraming kaaway bilang isang kabalyero na sa tingin niya ay napakaastig at ang sagot na ito ay ikinadismaya ni Natana, Vulcan at ng ating pusa at pagkatapos nito ay nagpunta sila sa paliguan. Naging tense si Vulcan at tinanong siya ni Arya kung bakit na sinabi ni Vulcan na huwag siyang tingnan sa ganoong paraan at agad itong umalis, sa kanyang isipan ay inamin ni Vulcan na hindi naman siya naasiwa dati kung makita siya ni Tama. Pero ngayon ay iba na at hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Samantala si Arya ay pinaliliguan ang ating pusa na pinipilit na pigilan ang anumang hindi nararapat na reaksyon mula sa kanya na isang bagay na tinawag niyang Titan. Pagkatapos nito lahat sila ay nagtungo sa mga mainit na bukal na kung saan naglalaro ang mga kababaihan, at ang ingay nito ay umaabot hanggang sa paliguan ng mga kalalakihan. Dito ang pasaway na si Howard na may berdeng buhok at si Danny at ito ang albino, ay nagtatangkang sumilip ngunit na-detect sila ni Tama gamit ang kanyang pandama at pinaalis gamit ang kanyang kakayahan at sa kanilang pagbabalik sa paliguan ng mga kalalakihan, ipinakita ni Cedric na siya ay mahinahon at hindi alintana ang mga nangyari.
Pagkatapos nito lahat ay nagtungo sa kanilang destinasyon at sa isang bola ng kristal ay isang demonyo ang nagmamasid sa kanila mula sa malayo, habang sinasabing ang pagkain ay kusang dumarating sa kanya at ito pa ang paborito niya ng mga tao. Habang nasa daan ay nakasalubong nila ang mga asong lobo na mga halimaw na nasa Rango Sea. Agad na kinuha ni Howard ang atensyon ng mga ito gamit ang kanyang burla na kakayahan, kaya lahat ng mga lobo ay umatake sa kanya at si Cedric naman ang tumapos sa ilan, habang sina Kenny at ang mahiyain ay sumuntok sa masiselang bahagi ng mga asong lobo. Hindi pinapayagan ni Arya na ang iba lang ang gumawa ng lahat ng trabaho at samantala si Tama habang binabantayan ang kalaban, napansin na may mga armas ang mga ito kaya hindi niya magamit ang kakayahan. Sa halip ay sinubukan niya ang bagong kakayahan na tinatawag na De Agua, kung saan tinapos niya ang natitirang mga asong lobo na labis itong ikinagulat ng grupo at pati na rin ng ating elfa. Samantala ang demonyo na nagmamasid mula sa bola ng kristal ay napansin ang ating pusa, dahil sa kakaibang balahibo at kakayahan nito ay napagtanto niyang ito ay isang pusa na may elementong kapangyarihan, ngunit iniisip niya na tila napakalakas nito para maging ganoon lang. Gayunpaman ay hindi na ito mahalaga para sa kanya sa ngayon dahil ang kailangan niya lamang ay hanapin ang demonyo, habang nagmamasid at iniisip ang paraan upang maalis si Tama na at kung sakaling mabibigo siya, gagawin niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Samantala ang ating Tama habang hinahaplos ng kanyang guro, si Alan ay nakaramdam ng kakaibang tensyon at ang kanyang guro na tinitingnan siya bilang isang maliit ngunit napakalakas na kabalyero, ay may mga nag-aapoy na mata habang sinasabi iyon. Natakot si Tama pero alam niyang kahit na lumago bilang isang adventurer si Alan at nananatili pa rin siyang siya, dumating sila sa isang napakalaking silid at pinahinto sila ni Cedric at napansin niya ang isang matinding presensya na bumabalot sa paligid, at tama nga siya. Naroon ang demonyong nagmamasid sa kanila mula sa bola ng kristal at ipinakilala nito ang sarili bilang si Beryl, ang nag-iisang nakaligtas sa mga demonyong minsang winasak ng mga tao. Sinugod siya ni Danny at sinabing bakit niya inaaway ang kaharian ng Leonard para bumawi ngunit pinatahimik siya ng demonyo, na nagsabi na ang Leonard ay isa lamang maliit na hakbang tungo sa kanyang malaking ambisyon at pagkatapos niyang sabihin iyon, tinawag niya ang kanyang mga kakampi ng mga higanteng troll na nasa Rango A. Nang makita ang mga napakalakas na halimaw at agad na kinuha ni Cedric ang pamumuno at inutusan ang grupo na maghiwalay upang labanan ang mga ito, samantala ay ginamit ng demonyo ang pagkakataong iyon upang magbato ng tatlong makapangyarihang harang, sinisiguradong mas mapapalibutan ang mabangis na halimaw. Nakita ito ni Tama at napagtanto niyang hindi niya magagawang tulungan ang iba, kaso bilang isang tunay na mandirigman na hindi siya nagsayang ng oras sa pagrereklamo, sa halip ay hinamon niya ang halimaw at tinataga ito at naputol ang isa nitong braso. Bagaman nagawang putulin ni Tama ang braso ng halimaw at mabilis itong nag-regenerate, samantala sinabi ng grupo ni Cedric na ang ganitong klase ng halimaw ay espesyalidad ng kanilang leader na agad siyang tumakbo, bitbit ang espada na pinapalakas ng itim na mahika at napatay ang dalawang troll habang nakangiti at nagulat ang demonyo dahil akala niya, ang dakilang mago lamang ang may kakayahang gumamit ng ganoong mahika. Samantala ay nahihirapan si Tama sa laban dahil sa mabilis na paggaling ng mga troll at napilitan siyang umatras, ngunit naisip niyang kailangan niyang mag-evolve upang mas madali niyang makontrol ang sitwasyon, alam niya ang mga posibleng panganib nito ngunit determinado siyang subukan. Habang nakatingin sa kanyang guro ay sinubukan niyang gumamit ng isang bola ng apoy na patuloy na sinusunog ang mga halimaw kahit na mag-regenerate ang mga ito, kasabay nito ang ating leader ay tumalon patungo sa demonyo gamit ang kanyang kutsilyo, dinidistract ito kasama si Vulcan. Naghagis sila ng maraming usok na nagpalabo sa paningin ng demonyo at sa tulong ng kanyang kakayahang acceleration ay nagawa niyang tamaan ang dibdib ng demonyo, ngunit hindi naapektuhan si Beryl at dahil alam niyang kaya niyang mag-regenerate. Dahil dito ay ginamit ng ating elfa ang isang kakaibang kapangyarihan na gumamit ang ating elfa ng isang kakaibang kapangyarihan na naglabas ng matinding liwanag, ngunit bago tuluyang mamatay ang demonyong si Beryl at nasugatan niya ang braso ng elfa gamit ang kanyang may lasong armas. Dahil dito ay parehong bumagsak ang dalawa at bago siya mamatay ay sinabi ni Beryl na hindi siya nag-iisa at ang sangkatauhan ay tiyak na babagsak kapag bumalik ang kapangyarihan. Narinig ito ni Tama ngunit hindi naintindihan kung sino ang tinutukoy ni Beryl. Gayunpaman ang katawan ng demonyo ay natunaw at naging alikabok at nakita ni Danny at Cedric na naghihirap ang elfa na may asol na balat sa sugat,
Napansin nila na ang lason ay mula sa isang nakalalasan na dragon at agad-agad na dinala siya ng grupo sa isang manggagamot. Matapos suriin ng doktor ay binanggit niya na may natitira na lamang 12 oras ang Elfa upang mabuhay at nang tanungin ni Vulcan kung may lunas o antidote, sinabi ng doktor na hanggang ngayon ay wala pang nakaka-neutralize ng lason mula sa isang nakalalasan na dragon. Gayunpaman ay binanggit niya ang isang posibleng paraan na ang paggamit ng mata ng isang dragon sa lupa upang ma-neutralize ang lason. Dito nagkaroon ng ideya si Tama at naisip ng iba pang mga adventurer na subukang talunin ang isang dragon sa lupa upang makuha ang kailangan. Gayunpaman ay pinigilan sila ni Cedric at pinagsabihan na hindi nila magagawa ito sa natitirang oras at hinimok niya silang mag-isip ng ibang solusyon. Samantala upang maibsan ang sakit ng Elfa ay patuloy na binibigyan siya ng doktor ng mga pampakalma. Kaso si Tama na may lakas ng loob at determinasyon ay lumabas ng palihim upang lumipad si Tama papunta sa lugar ng dragon sa lupa. Naalala niya kung paano siya muntik nang mamatay sa kamay ng halimaw na iyon at kahit natatakot siya, ang kanyang malalim na pagmamahal para sa kanyang guro ang nangingibabaw. Handang gawin ni Tama ang lahat na kahit pa ang ialay ang kanyang buhay at upang mailigtas siya. Dumating siya sa parehong piitan at pumasok sa parehong butas kung saan siya nakatakas dati at muli niyang hinarap ang dragon sa lupa, na noon ay nagigising na. Tinanong siya nito kung bakit pipiliin ng isang nakatakas na bumalik pa at sumagot si Tama, na nangakong tatalunan ito na ikinatawa ng dragon ngunit agad itong nagalit at sinabing pagbabayaran ni Tama ang kanyang mata, agad siyang inatake ng dragon gamit ang matalim nitong kuko. Naiwasan naman ito ni Tama ngunit halos hindi niya magawa ng maayos at sa kanyang isipan ay inamin niyang tama ang dragon at hindi niya ito kayang talunin sa kanyang kasalukuyang anyo, habang tumutulo ang kanyang luha nagpaalam siya sa kanyang guro sa kanyang isipan. Napagdesisyonan niyang tanggapin ang kanyang ebolusyon sa ikalawang anyo at doon, nakita natin si Tama sa kanyang bagong anyo bilang isang napakagandang nilalang na puno ng kapangyarihan. Sa kanyang malahalimaw na anyo ay pinakawalan ni Tama ang isang puwersa ng apoy patungo sa Earth Dragon, gayunpaman ay bahagya lang itong nag-react at sa halip ay matindi itong gumanti at sa isang mabagsik na suntok gamit ang ulo nito, nawasak ang depensa ni Tama. Kasunod nito ay bumaon ang matatalim na pangil ng dragon sa kanyang leeg na halos tinapos ang kanyang buhay, kampante sa kanyang tagumpay kaya't ibinaba ng dragon ang depensa nito at hindi na malayan na ito pala ang plano ni Tama mula pa sa simula. Kunwaring natalo ay sinunggaban niya ang pagkakataon upang gumanti at sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang Flame Edge upang hiwain ang mata ng dragon gamit ang kanyang apoy na bumabalot sa buntot na isang huling malupit na suntok na nagpabagsak sa halimaw. Walang sinayang na oras si Tama at agad niyang kinuha ang mata ng dragon para sa kanyang Panginoon, ngunit biglang bumalik ang kanyang anyong pusa na isang pagbabagong nagbigay sa kanya ng pagkalito, gayunpaman alam niyang wala siyang panahon upang isipin ito. Mabilis niyang itinago ang Earth Driver sa kanyang imbakan at agad lumipad pabalik sa kanyang mga kasamahan, samantala si Ara ay nasa huling yugto na ng kanyang pagkalason at ang kanyang katawan ay halos nasa sukdulan, nanginginig siya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Wala nang magawa sina Vulcan at ang iba pa ay nagdurusa sa kanilang kawalan ng kakayahan na tulungan siya, biglang yumanig ang lupa mula sa isang napakalakas na ingay, mabilis silang lumabas at bumulaga sa kanila ang isang duguan na si Tama, nakatayo sa ibabaw ng napakalaking bangkay ng bumagsak na Earth Dragon. Ang kanilang nakita ay hindi kapanipaniwala ngunit agad silang pinangunahan ni Cedric na kumilos ng mabilis, habang ginagamot si Ara ay hindi niya maipaliwanag ang matinding sakit na kanyang nararamdaman, sa pagitan ng kanyang kawalan ng malay na muling nanunumbalak sa kanyang isipan ang isang nakatatakot na alaala noong siya ay 13 taong gulang. Noong panahong iyon ay sinalakay ng mga demonyo ang kanyang nayon upang hanapin ang Philosopher's Stone, walang awa nilang pinaslang ang sinumang lumaban at takot na takot si Ara at tumakbo patungo sa kagubatan upang makatakas, ngunit sa huli ay nahuli siya at tinanong tungkol sa kinaroroonan ng bato. Ang karanasang iyon ay malinaw pa rin sa kanyang isipan at naalala pa rin niya ang matinding takot na bumabalot sa kanya at ang kakaibang init na naramdaman niya sa kanyang katawan nang lumapit ang mga demonyo, mga armas nilang nakahanda. Ngunit bago siya tuluyang mapahamak ay biglang lumitaw ang isang mahiwagang pusa na elemental at hinarap ang mga kalaban ng buong tapang. Iyon ang sandali kung saan naniwala si Ara na nagsimula ang kanyang pagmamahal sa mga pusa at bagaman halos hindi siya nakaligtas, ang pangyayaring iyon ay humuhubog sa kanya.
Habang nagpapagaling ay nananatili sa kanyang tabi ang kanyang mga kaibigan, walang sawang nagbibigay ng suporta ngunit si Arnold, sa kabila ng kanilang pag-asa ay natatakot at baka tuluyan na niyang mawala si Ara magpakailanman. Mahigpit siyang niyakap ni Arnold na hindi mapigilan ang pagluha at lumipas ang oras, ngunit nananatili pa rin ang bisa ng lason sa katawan ni Ara kaya't hindi siya tuluyang gumaling at habang siya ay nagpapahinga, naglakbay naman si Tama patungo sa isang malapit na piitan na iniisip ang tungkol sa kung paano niya nailigtas ang kanyang Panginoon. Napansin niyang bigla na lang naglaho ang kanyang behemoth form at napagtanto niyang nagamit niya ito ng hindi lubos na nauunawaan. Gayunpaman ay itinuturing pa rin niyang isang swerte ang nangyari na kahit na nawala ang kanyang kakayahang mag-evolve matapos talunin ang Earth Dragon, nananatili pa rin sa kanya ang kapangyarihan ng halimaw. Upang subukan ang kanyang bagong lakas at hinarap ni Tama ang isang Minotaur, mabilis niyang naiwasan ang mabigat na pamalo ng halimaw bago ito salakayin gamit ang kanyang Draconic Claw, isang mahiwagang espiritong halimaw ang lumitaw sa likuran ng Minotaur at inukit ang matatalim nitong kuko sa likod ng nilalang, na tila nagdadagdag pa ng lakas kay Tama. Alam niyang mataas ang antas ng kanyang kakayahan ngunit pinili niyang itabi muna ang Lion King's Blessing para sa mas mahahalagang laban, biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag mula sa dilim at nang lumiwanag ang paligid, nakita ni Tama ang isang dalaga na may kakaibang ngiti. Sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang malakas na lalaki na Anya. Hawak niya ang naiwang helmet ni Tama at inaamoy ito ng may pagkasabik at tinanong kung bakit siya bumalik sa kanyang anyong pusa sa halip na manatili sa kanyang behemoth form. Hindi makapaniwala si Tama na may kakaibang pamilyar sa babae na isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Walang babala ay binali ng babae ang kanyang helmet at biglang sumugod sa kanya at sa likas na reaksyon, mabilis na tumakas si Tama na lumubog sa isang lungga upang makaiwas sa kanyang kakaibang tagapaghabol. Bagaman hindi siya nahuli ng babae ay nangako itong susundan siya muli. Gulat at nanginginig ay bumalik si Tama sa kanilang tahanan at nagtago sa kanyang paboritong sulok. Hindi niya maalis sa isip ang babae na may kung anong nakakakilabot sa kanya at ang kanyang mga mata ay kapansin-pansing kahawig ng sa Earth Dragon, kaya't dumadaloy ang lamig sa kanyang katawan. Kinabukasan ay naghanda si Ara para sa isang picnic at maingat niyang pinili ang kanyang kasuotan at habang naglalakad at nagtipon siya ng sariwang raspberry, tahimik at payapa ang kanilang pamamasyal hanggang sa mapag-usapan niya ang kanyang paggaling. Nabanggit niyang narinig niya ang tungkol sa isang pusa na natagpo ang sugatan sa tabi ng bangkay ng Earth Dragon, isang sandali niyang inisip kung maaari ang kanyang alaga ang siyang tumalo sa halimaw, ngunit agad niya itong tinawanan at itinaboy ang nakakatuwang ideya. Habang nakahiga sa damuhan ay napaisip siya kung gaano kadalas siyang kailangang sagipin at maging nina Vulcan, Cedric o ng iba pang mga mandirigma at ang kanyang isip ay bumalik sa pag-atake sa kanyang bayan, naalala niyang ang mga demonyo ay partikular na tinarget ang Elemental Cat sa kanilang pagsalakay. Nang muli niyang makuha ang kanyang malay at nakita niyang ang Sword Saint ay matagumpay na nalilipol ang mga mananakop at naibalik ang kapayapaan sa Luminous Village. Mula noong araw na iyon ay ipinangako niya sa sarili na magiging isang mandirigma. Nang dumating ang tamang panahon at nagpaalam siya sa kanyang ina at sinimulan ang kanyang paglalakbay, determinado na maging sapat na malakas upang maprotektahan ang mahina at sa kabila ng kanyang pagsisikap, pakiramdam ni Ara ay hindi pa rin niya natutupad ang pangakong iyon. Habang malalim sa pag-iisip na halos napapaiyak siya at nauunawaan ang damdamin ng kanyang Panginoon, tahimik na ikiniskis ni Tama ang kanyang katawan sa braso ni Ara bilang pagpapalubag loob. Kilalang-kilala ni Ara ang kanyang alagang pusa kaya't naisip niyang sinusubukan nitong itaas ang kanyang kalooban, ipinaalala sa kanya na siya ang tumalo sa Demon Barrel Astero at sa kaloob-looban niya at alam niyang nahihirapan siyang kilalanin ang sarili niyang mga tagumpay. Matapos ang kanilang picnic at nagtungo ang dalawa sa workshop ni Vulcan upang kunin ang isang bagong padala na kagamitan, dahil sa gantimpala sa pagpatay kay Astereth at ang kita mula sa pagbebenta ng mga gamit na nakuha mula sa mga troll, nakapagtala si Ara ng maliit ngunit matatag na yaman. Pinili niyang mamuhunan sa mga sandata at armor na gawa sa maalamat na orichalcum na isang materyal na tanyag dahil sa pambihirang tibay at gaan nito. Nang isuot niya ang kanyang bagong kasuotan ay nadama niya ang perpektong balanse ng bakal at orichalcum na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng matibay na proteksyon, handa siya sa anumang pagsubok na darating. Habang naglalayag sila patungo sa piitan ay ipinagkaloob ni Tama sa grupo ang basbas ng leon na nagpapalakas sa kanilang resistensya laban sa apoy at yelo, habang pinagaan ang kanilang mga katawan.
Sigurado si Ara na ang kanyang tapat na kasama ay nakatutok sa pagsuporta sa kanyang paggaling at pagsigurong mananatili siyang nasa pinakamataas na kondisyon para sa ekspedisyon. Sa kanilang paglalakbay ay nakatagpo sila ng isang goblin at agad na kumilos si Ara. Kahit hindi niya ginamit ang kanyang acceleration technique at napakabilis niya ni hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang halimaw na makapag-react, bago pa nito mamalayan ang panganib na putol na ang ulo nito. Matapos mabilis na tapusin ang laban, sandali niyang hinangaan ang kalidad ng kanyang bagong kasuotan at perpektong nilikha ng kanyang kaibigang Panday, pati na rin ang kapaki-pakinabang na buff mula kay Tama, subalit biglang lumaganap sa hangin ang isang nakakakilabot na halakhak. Muling lumitaw ang baliw na babae na humahabol kay Tama noong nakaraang araw at buong tapang niyang ipinahayag na itinakda ng tadhana na sila ay magkasama. Maging si Ara ay nag-alinlangan sa presensya ng babae at nagtanong siya kung isa ba itong adventurer mula sa mga guho, ngunit agad itong pinagdudahan ni Vulcan na hindi raw akma ang kanyang kasuotan sa ganoong papel. Gayunpaman ay itinanggi ng babae ang anumang kaalaman tungkol sa mga guho at sinabi niyang siya ay isinilang mula sa mga anino. Wala siyang pangalan at wala siyang anumang alaala at dahil dito, pinaghinalaan ni Vulcan na maaaring nagdurusa siya sa amnesia. Walang direksyon at tila desperado na hayagang ipinahayag ng babae ang kanyang layunin na nais niya ang malakas na pusa, subalit agad na itinuwid ni Ara ang kanyang sinabi at ipinaliwanag na si Tama ay isa lamang kuting at hindi siya kayang magbigay ng supling. Nang makita ng babae kung paano makitungo si Tama kay Ara ay lalo siyang nainis at napagtanto na tila may nagmamay-ari na sa kanya, sa kabila ng pagiging pabigla-bigla ng kilos ng babae at inalok siya ni Ara ng masisilungan, napagtanto niyang dahil sa kahinaan nito maaari itong maging target ng mga alipin na mga ngalakal. Tinanong ng babae kung maaari ba siyang manatili kasama ang kuting kung sasali siya sa kanilang grupo. Pumayag si Ara at sinigurado kay Tama na hindi niya hahayaang may masama na mangyari sa kanya, bagaman kinakabahan ay pinahalagahan ni Tama ang kabaitan ng kanyang Panginoon. Sa kanilang pag-uwi ay tinanong ni Mulan ang babae kung anong pangalan ang nais niyang gamitin, ngunit tila hindi siya interesado kaya't si Ara na mismo ang nagpasya at tinawag siyang Stella, isang salitang nangangahulugang kagandahan sa kanilang bayan. Nang makita niyang hindi negatibo ang reaksyon ni Tama sa pangalang iyon ay tinanggap ni Stella ang pangalan at sinimulang tawagin ang sarili bilang ganoon. Kinagabihan habang natutulog ang lahat ay narinig ni Tama ang boses ni Stella na tumatawag sa kanya, pilit siyang ginigising na tila sabik na makausap siya. Sa wakas ay direkta siyang nagsalita sa kanyang isipan na sinasabing alam niyang naiintindihan ni Tama ang wika ng tao. Pagkatapos ng lahat ay nakapagsalita siya ng ilang salita noong pinatay siya ni Tama at hindi makapaniwala si Tama, dahil buhay at nasa harapan niya ngayon ang babae. Nainsulto si Stella nang mapansin niyang hindi siya nakilala ni Tama na kahit pa 2 beses na silang nagkita sa loob ng labyrinth, sa wakas ay isiniwalat niya ang katotohanan na siya ang Earth Dragon at ikinwento ni Stella ang kanyang nakaraan, ipinaliwanag niyang lumitaw siya sa mundong ito sa kailaliman ng piitan. Sa simula pa lang ay instinktibong alam niya ang kanyang napakalakas na kapangyarihan bilang isang batang dragon, mabilis niyang nilabanan ang mga mahihinang halimaw at kumbinsidong wala siyang katapat na hanggang sa tuluyan siyang napatay ng isang behemoth na may sinaunang kakayahan ng muling pagkabuhay. Ang behemoth na iyon ay si Tama na muling isinilang bilang isang tao sa loob ng parehong piitan at matapos mabuhay muli ay gumala si Stella sa loob ng piitan. Kinuha niya ang mga kasuotan mula sa isang mandirigmang bumagsak sa laban, nabawi ang nawalang helmet ng Elemental Cat at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay upang hanapin ang nilalang na tinalo siya. Naging maingat si Tama at inisip niyang hinahanap siya ni Stella upang bumawi, ngunit laking gulat niya nang sabihin nitong hindi niya nais lumaban at sa halip, buong pagpakumbaba niyang isinuko ang sarili sa kanyang nagwagi. Hindi pa siya kailanman nakatagpo ng isang nilalang na ka-level niya sa laban at ngayon, nahulog ang loob niya sa tanging nilalang na nakatalo sa kanya kaso bago pa makapag-react si Tama ay biglang sumugod si Stella sa kanya na hinahangad ang kanyang likido sa isang hindi inaasahang paraan. Mabilis namang kumilos si Ara at tumalon siya sa harapan ni Tama at hinaharangan si Stella, dahilan upang ang huli ay umatras sa takot at matigas na idineklara ng elf na si Tama ay pag-aari niya at hindi kailanman ipagkakaloob sa iba. Sa ngayon ay umatras si Stella kaso bago siya lumisan ay telepathically niyang ipinapaalala kay Tama ang kanyang katapatan, habang pinagmamasdan niya ang kakaibang kilos ni Stella at napagtanto ni Tama na bagaman ngayon ay tila isang tao na siya,
sa kaloob-looban niya isa pa rin siyang dragon na isang tunay na halimaw na kanilang dinala sa kanilang tahanan. Kinabukasan ay inalok ni Ara si Stella ng agahan na kung saan naranasan ni Stella ang tunay na pagkain sa unang pagkakataon, sandali siyang nawala sa sarili sa labis na tuwa bago muling nagbalik sa kanyang malay at nagpatuloy sa panloob na pag-uusap kay Tama. Matapos magagahan ay inilibot siya ni Ara sa bayan sa pag-asang ang mga tanawin ay makakatulong sa pagbabalik ng kanyang mga alaala na sinasabing nawala, gayunpaman ang tanging bagay na naaalala ni Stella ay ang imahe ni Tama na tumatalon papasok sa kanyang gintong guwantes, isang misteryong iginiit niyang siya lang ang nais niyang lutesin. Dahil dito ay napagtanto ni Ara na sa paningin ni Stella siya ang mas malakas sa kanilang dalawa, iminungkahi ni Ara na maging isang adventurer si Stella upang magkaroon siya ng layunin at upang ihanda siya, dinala niya si Stella sa tindahan ni Vulcan upang ayusin ang kanyang cannons. Parehong nag-alinlangan sina Ara at Vulcan sa desisyon ni Stella na magsuot ng kasuotan na parang galing sa isang online catalog, ngunit tuwang-tuwa si Stella sa snug fit nito na ani ay nagpapanatili sa kanyang melons na komportable at ligtas. Pagkatapos ay inilipat ni Ara ang atensyon sa paghahanap ng angkop na sandata para kay Stella, ngunit hindi ito gaanong pinansin ni Stella at ipinakita na lamang ang kanyang half-dragon na kakayahan, na nagpapatunay na may natitira pa siyang malaking lakas mula sa kanyang nakaraang buhay. Sinubukan nilang gumamit ng iba't ibang sandata hanggang sa piliin ni Stella ang isang napakalaking kalasag na idinisenyo para sa mga giant, dahil sa kuryosidad ay tinanong siya ni Tama kung bakit hindi siya pumili ng espada. Ipinaliwanag ni Stella na nang matalo siya ni Tama na natutunan niya ang kahalagahan ng depensa. Dahil dito ay ipinaris niya ang kalasag sa isang espada upang magkaroon ng balanse at matapos ito, nagtungo ang grupo sa dungeon upang subukan ang kanyang bagong kagamitan at inatasan ni Ara si Tama na bantayan siya habang nakikipaglaban. Ngunit bago pa man makabuo ng maayos na estratehiya si Vulcan ay sumugod agad si Stella at aksidenteng napadpad sa tatlong goblin. Habang walang pag-alala na kumakain at doon ay nagulat ang mga goblin at agad silang lumaban. Dahil dito ay napapasigaw sina Ara at Vulcan na sinasabing dapat umatras si Stella at muling sumama kay Tama, ngunit binaliwala ito ni Stella at itinapon niya ang kanyang kalasag at espada, pagkatapos ay pinakawalan ang kanyang mga kuko ng dragon na winasak ang dalawang goblin sa isang iglap. Mula sa likuran isang goblin ang naglunsad ng desperado na pag-atake ngunit sa isang mabilis na kilos, sinunggaban ni Stella ang kanyang espada sa ere at pinuksa ang nilalang sa isang paghiwa, na natiling nakatulala sina Ara at Vulcan at hindi makapaniwala sa nasaksihan nila. Samantala ay napansin ni Tama na si Stella ay muling isinilang na may parehong kakayahan mula sa kanyang nakaraang buhay, dahil wala ng goblin na humaharang sa kanya ay nainis si Stella at ipinahayag ang pagnanais niyang makahanap ng mas malalakas na kalaban, kaya't nagdesisyon ang grupo na magpatuloy pa ng mas malalim sa dungeon na hanggang sa makatagpo sila ng dalawang orc. Walang sinayang na oras si Stella at ibinagsak niya ng malakas ang unang orc sa pader at yumanig ang buong paligid, samantala ang pangalawang orc ay nag-alinlangan na tila nagsisisi sa pag-atake ngunit huli na ang lahat na agad itong tinapos ni Stella, iniwan ang lagusan na punong-puno ng laman loob ng kanyang mga nilupig. Dahil sa tagumpay ay naglakas loob ang grupo at nagpatuloy sa paggalugad na hanggang sa marating nila ang isang bahagi ng dungeon na punong-puno ng mga bacteria blobs, ngunit bago pa man binalaan ni Ara si Stella, sumugod na ito ng walang pag-alinlangan. Sa kasamaang palad ay mabilis niyang naramdaman ang kanyang pagkakamali ng balutin ng tentacles ng mga blob ang kanyang katawan, na nagdulot ng kilabot sa kanyang buong katawan at agad na nagbigay ng babala si Tama. Ipinakita kung ano ang maaaring mangyari sa kanya kung hindi siya magiging maingat lalo na sa kanyang mahalagang parte. Dahil dito ay galit na galit si Stella at muling umatake ng biglaan kaso napigilan siya ng mga blob at kinuha ang kanyang espada at ibinalot siya sa malagkit na likido. Ang hindi inaasahang pangyayari ay naging dahilan ng pagkawala ng kontrol ni Stella. Agad na sumugod sina Ara at Vulcan upang iligtas siya ngunit napansin ni Tama na ang kakaibang asal ni Stella ay may kaugnayan sa kanyang dragon instincts. Gamit ang sarili niyang tentacle skill na pinanahan ni Tama ang parehong mga babae at mga blob, bago nagbitaw ng isang malakas na hagupit ng tubig at nilinis ang buong paligid at itinigil ang pananakot ng mga kakaibang nilalang. Matapos muling makabawi ay nakaramdam ng kahihiyan si Stella sa kanyang kahinaan, gayunpaman ay mahinahon na tiniyak ni Tama na protektahan niya ito mula sa anumang kapahamakan sa hinaharap. Ang taos-puso na pangakong ito ay nagpagising muli sa dragon instincts ni Stella,
na naging dahilan ng paglabas ng sobrang dami ng kanyang dragon slime. Dahil dito ay nagpas siyang matuto si Stella mula sa kanyang pagkakamali at tinanggap ang gabay ni Vulcan, nangangakong magiging mas malakas upang maging isang tunay na mahalagang bahagi ng kanilang grupo at sa gitna ng pag-uusap na ito, biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga adventurer na kanyang tinalo sa kanyang nakaraang buhay. Naalala niya kung gaano katindi ang mga adventurer noon kapag nagtutulungan at ang ideya na maabot ang ganoong antas ng lakas ay nagbigay sa kanya ng matinding sigla at determinasyon, sa sandaling iyon ay naligaw naman si Ara sa sarili niyang iniisip. Tumalikod siya kay Tama at mataimtim na nakiusap na gamitin nito ang kanyang tentacle skill sa kanyang plot cannons, napanganga si Tama at hindi makapaniwala sa kahibanggan ng hiling na iyon. Ngunit bago pa niya tuluyang maunawaan ang nangyayari ay sinimulan na ni Ara ang pagbabalat ng kanyang armor nang walang pakundangan. Sa kabutihang palad ay mabilis na nakialam si Vulcan na pinigilan si Ara bago pa tuluyang mawalan ng kontrol ang sitwasyon at ilang sandali ang lumipas, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay sa dungeon at naghahanap ng kanilang susunod na magiging biktima. Matapos ang kaunting pag-uusap ay pinag-usapan ng grupo ang magiging papel ni Stella sa kanilang pagsasama-sama ng estratehiya, dahil sa kanyang matinding lakas at tibay ay napagdesisyonan nilang siya ang magsisilbing vanguard ng koponan, bilang parehong pananggalang at tagapagpatumba ng mga kalaban. Di nagtagal ay nakasalubong nila ang isang pangkat ng mga orc at agad na sumugod si Stella na hawak ang kanyang kalasag upang tuksuhin ang mga nilalang na lumulusob sa kanya. Isang orc na dala ng matinding galit at sumugod ng biglaan, ngunit mabilis itong sinalubong ni Stella ng isang mabilis at matalam na atake na tuluyang pumutol sa braso nito. Habang papalapit si Stella upang tapusin ang nilalang ay napuno ng takot ang sugatang orc at tumakbo palayo na parang isang natatakot na baboy, ngunit hindi siya basta hahayaan ni Stella na makatakas at walang pag-alinlangang hinabol niya ito ng may matinding determinasyon. Samantala ay ginamit ni Tama ang kanyang Enchanted Enhancement ability upang palakasin ang salamangka ni Ara at Vulcan, sa kasamaang palad ay hindi sinasadyang mas lalo nitong pinatindi ang pagkahumaling ni Ara sa kanyang eggplant kaya't sa kanilang pinagsamang lakas, winalis nila ang lahat ng natitirang kalaban sa kanilang landas. Sa kanilang paglalakbay ay napadpad sila sa isang tahimik na paliguan sa loob ng dungeon. Walang pag-alinlangan ay napagdesisyonan nilang magpahinga saglit at ang sumunod ay ganap na kaguluhan para kay Tama, na nakipagbuno sa sarili niyang panloob na demonyo habang walang pakundangang nagpakawala ng kanilang mga melons ang mga babae, tuluyang sinusubok ang kanyang pagpipigil. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang walang kahihiyang inilapat ni Ara si Tama sa kanyang dibdib at tuluyang tinutulak ito sa kanyang limitasyon. Iginiit ni Ara na nararapat lang kay Tama na magpahinga sa kanyang dibdib ngunit ayaw magpatalo ni Stella at idinikit niya ang kanyang dragon melons kay Ara, nagpapasimula ng isang matinding tunggalian kung sino talaga ang mas karapat-dapat sa atensyon ni Tama. Ngayon ay ganap ng kumbinsido si Stella na mas mababa si Ara kaysa sa kanya, ipinahayag niya ng buong tiwala na siya ang mas makakapag-alaga kay Tama kaysa kay Ara. Siyempre ay hindi papayag si Ara na sumuko kaya't lalo pang uminit ang kanilang pagtatalo. Si Vulcan na nahuli sa gitna ng kaguluhan ay sinubukan na pumagitna, iminungkahi niyang si Stella ay maging junior wife ni Tama bilang compromise subalit sa halip na ayusin ang alitan, lalo lamang nitong pinalakas ang apoy ng kanilang pagtatalo. Habang lalong tumitindi ang tensyon ang matinding banggaan ng kanilang melons ay nagpakawala ng napakalakas na puwersa, dahilan upang lumipad si Tama diretso sa kisame at napapaisip kung paano siya nauwi sa sitwasyong ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumalik ang grupo sa guild upang ipakilala si Stella kay Arnold, ngunit bago pa man siya opisyal na mairehistro bilang isang adventurer ay ipinakilala muna sila ni Arnold sa isang lalaki na nagngangalang Rhys, na may kakaibang kahilingan. Ipinaliwanag ni Rhys na siya ay naghahanda para sa isang mahabang paglalakbay at nangangailangan ng isang malakas na grupo upang bantayan ang isang napakahalagang ari-arian. Nang tanungin ni Ara kung ano ang bagay na iyon at mahigpit na itinanggi ni Rhys na pag-usapan ito sa pampublikong lugar. Dinala niya sila sa isang ligtas na imbakan na kung saan sa wakas ay ibinunyag niya ang mahiwagang bagay na kailangan niyang protektahan, walang iba kundi ang bangkay mismo ng dragon ni Stella at nanlumos si Stella sa matinding pagkagulat. Ipinaliwanag ni Les na ito ay ang mga labi ng isang napakalakas na nilalang na nagrebelde laban sa kanyang kalaban at iyon ang ipinapalagay ng mga ngalakal. Kaya niya ito binili at habang nananatiling nakatitig si Stella sa kalansay,
biglang nakipag-ugnayan si Tama sa kanya gamit ang telepatiya at tinanong kung ayos lang siya. Sumagot si Stella na pakiramdam niya ay kakaiba at dahil sa sandaling makita niya ito ay isang alaala ng kanyang pagkamatay ang biglang bumalik sa kanyang isipan, dinadala siya sa matinding lungkot at sa katotohanan ang sakit na nararamdaman niya ay nagmumula sa malalim na damdaming iniukol niya para kay Tama. Sa sandaling iyon ay dumating si Arnold at bago umalis si Ara ay iniabot niya rito ang Alpha Promotion Tag para sa Rank B at matapos nito, sinimulan na ng grupo ang kanilang misyon bilang tagapagbantay habang sina Arnold at Vulcan naman ay nagpaalam sa mga manlalakbay. Sa kanilang paglalakbay ay hinarap ng mga adventurer ang ilang panganib, ngunit wala ni isa ang nakahadlang sa pag-usad ng kanilang karwahe dahil walang kapintasan nilang ginampanan ang kani-kanilang mga tungkulin. Nang matapos ang araw na nag-set up ng kampo ang grupo. Habang nagpapahinga ay nagbigay si Les kay Ara ng ilang Lies of the Valley, dahil sa pag-uusisa ay tinanong ni Stella kung nakakain ang mga ito at ipinaliwanag ni Les na ito ang paboritong bulaklak ng kanyang asawa na si Alisa, at madalas niyang pinipitas ang mga ito para sa kanya. Matapos marinig ito ay napagtanto ni Tama kung bakit wala ni kaunting interes si Les kay Ara dahil siguro sa may asawa na siya. Samantala ay tinanong ni Ara si Les tungkol sa kanyang balak sa kalansay ng Earth Dragon, at inamin nitong magandang tanong iyon. Binanggit niya na isang mangangalakal ng armas ang nagsimulang mag-imbak ng mga bihirang materyales, dahil naniniwala itong paparating ang isang matinding digmaan at sa pagkarinig nito, naalala ni Tama ang sinabi ng demonyong kanilang nakalaban noon na isang makapangyarihang nilalang ang muling nabuhay. Sa huli ay binanggit ni Les na mararating na nila ang Gladstone kinabukasan kaya't iminungkahi niyang mas mabuting magpahinga muna sila. Sa kalagitnaan ng gabi isang kakaibang pangyayari ang biglang naganap sa buong paligid at agad na lumabas si Tama mula sa kanyang tolda, sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari. Habang tila apektado ang lahat ng nasa paligid maliban sa kanilang kampo at iyon ang kanilang akala, nagising siya sa gitna ng kaguluhan habang sinisigurado naman ni Les na ligtas pa rin ang kargamento. Ipinaliwanag niyang ito ay simpleng proseso ng pagbuo ng isang bagong labyrinth na isang bihirang pangyayaring hindi nalalaman ng karamihan. Posible talaga na ang isang dungeon ay biglang lumitaw kahit saan at habang sumusulong ang grupo, itinahak nila ang makapal na hamog na nabuo kasabay ng paglikha ng dungeon at inakala niya na ligtas silang nakatawid, kaya't nakahinga ng maluwag si Ara ngunit inamin niyang gusto niyang bumalik balang araw upang muling tuklasin ang lugar. Samantala ay napaisip si Tama sa katotohanang ang mga bagong nabuong labyrinth ay palaging naglalaman ng mga bihirang materyales na maaari nilang kunin bago pa ito maunahan ng iba at matapos nilang lumayo sa hamog, tinanong ni Les ang mga adventurer kung interesado silang pasukin ang labyrinth, dahil bihira ang pagkakataong makapagtuklas ng isang bagong pormadong lugar. Mas magiging kapaki-pakinabang ito kung papayag silang ibenta sa kanya ang anumang mahahalagang bagay na kanilang madiscover. Natuwa sina Stella at Ara sa hamon ngunit binalaan sila ng mga ngalakal na maging maingat, dahil ilang oras pa lang ang nakakalipas mula nang mabuo ang lugar kaya't walang sino man ang nakakaalam kung anong panganib ang nagkukubli rito. Dahil dito ay pinaghahandaan ni Tama ang pagpasok sa pamamagitan ng pag-activate ng Divine Lion's Protection na magsisilbing pananggalang ng kanyang grupo at dahil dito, nawala ang anumang alinlangan ni Stella at walang pag-alinlangang sumugod. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtawag ni Ara na pabagalin niya ang kanyang galaw. Hindi alam ni Ara kung paano pipigilan si Stella ngunit bigla niyang naalala na may isinulat si Vulcan bilang pangontra kung sakaling mawala sa kontrol si Stella. Sa sulat na iyon ay nakasaad ang mensahe na, Stella, kung lalaban ka sa tabi ko ay papayagan kitang yakapin si Tama ng isang beses. Pagkarinig nito ay agad na nagbago ang isip ni Stella at bumalik siya upang sumama sa kanyang mga kakampi, handang kumilos ng maayos sa lahat para sa pagkakataong mahahawakan ang kanyang paboritong pusa. Sa gitna ng lahat ng ito ay biglang pumailan lang ang isang misteryosong halakhak ng isang babae, isang mahiwagang globo ang lumitaw na nagtanong kung naghahanap ba sila ng kayamanan, inanyayahan sila ng orb na sumunod dito at walang pag-alinlangan ay agad na tumakbo si Stella upang sundan ito. Gayunman ang ilusyon ay nagdala sa kanila sa isang patibong na kung saan dalawang higanteng unggoy ang biglang sumugod sa kanila, bilang tank ng grupo ay hinarap ni Stella ang mga kalaban na siniguradong siya ang target ng atensyon ng mga halimaw, isang unggoy ang sumugod at binangga ang kanyang kalasag kaya't ginamit ni Ara ang pagkakataong iyon upang tapusin ang dalawang halimaw.
Pinuri ni Ara ang mahusay na pagtutulungan ng grupo subalit nalungkot si Stella dahil hindi niya ginawa ito para sa koponan kundi para kay Tama lamang. Sa gitna ng tensyon ay biglang gumalaw ang isang kalapit na palumpong at mula rito, isang maamong tinig ang nagtangkang magpanggap na walang sino man ang naroon. Ngunit hindi ito nalinlang ni Stella na matatag niyang iniutos sa nilalang na lumabas, kung hindi ay hahabulin nila ito at dahil dito ay lumitaw ang dalawang pixie na magkaiba ang laki at ang mas maliit sa dalawa ay nagpakilala bilang Lily, isang high pixie at habang ang mas malaki naman ay isang high dryad na nagngangalang Fairy. Dahil sa kanyang likas na pag-uusisa na tinanong ni Stella kung anong lasa ng mga nilalang na ito, agad namang sumagot si Ara na sila ay mga pixie na karaniwang matatagpuan sa mga labyrinth forests, bagamat hindi pa siya nakakakilala ng kahit isa sa kanila. Sa huli ay formal na ipinakilala ni Ara ang kanilang grupo sa dalawa ngunit tila kay Tama lang interesado ang dalawa at agad nila itong binuhat at hinimas-himas, na labis na ikinainis ni Stella at sa kanyang pagkaselos ay sinubukan niyang atakihin ang dalawang ngunit mabilis na nakialam si Tama gamit ang telepatiya, pakiusap na kumalma siya. Ipinilit ni Stella na ang dalawang peste ay nagtangkang patayin sila sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa isang patibong, ngunit agad itong itinanggi ni Lily at ipinaliwanag niya na wala silang masamang balak, gusto lamang nilang makipagkaibigan sa Elemental Cat at gagabayan ito patungo sa kayamanan. Sa pagbanggit ng kayamanan ay ibinunyag ni Fairy ang isang mahalagang bagay na nakatago sa likod ng labyrinth. Nang buksan nila ang kahon ay natuklasan nilang ito ay isang napakagandang flask ng isang tila napakabihirang potion. Ipinabatid ni Lily at Fairy na marami pang ibang kayamanan sa lugar, ngunit upang ma-access ang mga ito at kailangan muna nilang makuha ang isang susi na nakatago sa loob ng isang punong-puno ng higanteng masasamang bubuyog. Sa sandaling natanggap nila ang impormasyong ito ay biglang sumugod ang mga bubuyog, dahilan upang gumamit ng kalasag si Stella bilang panangga, samantala ay mabilis namang sumagot si Tama gamit ang Ether Howl na habang sinundan ito ni Ara ng Whirlwind Cut at tuluyang winalis ang lahat ng bubuyog sa kanilang landas. Matapos ang kanilang tagumpay ay muling binuhat ni Fairy si Tama at pinupuri kung gaano ito kalakas sa kabila ng kanyang liit at kakisigan, samantala ay pinuri rin ni Lily ang dalawang kasama ni Tama na habang diretsahang sinabi ni Stella na siya ay isang taong kumikilos agad upang matapos ang trabaho. Samantala ay nakuha na ni Ara ang susi mula sa puno at ipinaliwanag ni Lily at Fairy na siya ang may responsibilidad sa pagbukas ng pinto patungo sa boss ng labyrinth, na nagbabantay sa pangunahing kayamanan ng piitan at ipinapalagay ni Ara na maaaring may napakabihirang mga bagay sa loob. Kaya't iminungkahi niyang magpahinga muna sila bago sumulong, lalo na't pagod na sila sa kanilang mahabang paglalakbay at hindi tiyak kung anong panganib ang naghihintay sa kanila at sa sandaling iyon, nakiusap ang mga pixie na dalhin sila sa isang lungsod ng tao dahil matagal na nilang pinapangarap na makakita nito. Kinabukasan ay lubos na namangha ang mga pixie sa kanilang unang pagbisita sa lungsod, binalaan sila ni Ara na manatili sa tabi ng grupo upang hindi sila mawala kaso dahil masyado silang naakit sa mga amoy mula sa iba't ibang pagkain, tumakbo sila patungo sa unang mabangong pagkain na naamoy nila. Dahil dito ay kinailangan silang pagsabihan ni Ara at ipinapaalala na maaari silang mahuli kung hindi sila mag-iingat, dahil ang mga pixie ay bihira at napakahalaga at sa huli, ipinahayag ni Ara na oras na upang pumunta sa tindahan ni Les upang makita kung anong mahahanap nila sa daan. Ngunit bago pa man sila makalayo ay muli na namang nawala ang mga pixie at sa pagkakataong ito, nagnakaw sila ng isang mangkok ng pagkain mula sa isang malapit na tindahan, dahil dito ay isinunod ni Stella na gusto rin niyang tikman ang pagkain kaya't agad na lumapit si Ara sa may-ari ng tindahan upang tiyaking babayaran niya ito, napansin ang pagkainis ng lalaki. Matapos itong ayusin sa wakas ay natikman ni Fairy ang pagkain at isang bagay na hindi pa niya kailanman nasusubukan noon, makalipas ang ilang sandali ay matagumpay nilang nakuha ang bihirang kayamanan mula sa labyrinth, at labis ang tuwa nila nang matuklasan niyang ito ay ang Tear of Truth na isang likidong nagpipigil sa sinumang uminom nito na magsinungaling. Ipinagpalagay ng mga ngalakal na napakahirap makuha ang ganitong uri ng bagay at nang paalis na si Ara upang ipaliwanag ang kanilang pinagdaanan, biglang sumulpot ang mga pixie sa silid na parang dalawang malilikot na bata. Sa hindi maipaliwanag na dahilan na tila na antig ang damdamin ni Les sa kanilang presensya at humingi siya ng paumanhin sa pagiging emosyonal, sa totoo lang hindi pa siya nakakakita ng mga pixie sa buong buhay niya, pagkatapos ay nabanggit ni Les na may nakalimutan siyang ayusin at agad siyang umalis nang hindi na nagpaliwanag.
Kinagabihan ay lumapit si Stella kay Tama upang kunin ang kanyang gantimpala na isang yakap mula sa kanya, subalit sa halip ay tinapik siya ng pusa sa mukha. Sa pagkakataong ito ay maging si Ara ay umamin na mahusay ang naging kontribusyon ni Stella, kaya't nakiusap siya kay Tama na payagan ito kahit isang yakap lang. Bagamat labag sa loob ay pumayag si Tama, at sa sandaling iyon na maging si Stella ay hindi halos makapaniwala na makukuha na niya ang matagal na niyang inaasam. Dahil dito ay napa-atras siya ng bahagya at hindi sigurado kung paano niya kukunin ang kanyang gantimpala. Sa wakas ay maingat niyang hinahaplos ang maliit na nilalang bago ang buong excitement na lumapit upang amuyin ang tiyan nito na labis niyang ikinatuwa. Samantala ay lumapit si Vulcan sa escort group matapos ang kanyang trabaho sa lungsod, pero sa kanyang pagdating isang kalansay ang biglang bumangon mula sa lupa na labis niyang ikinagulat. Gayunpaman dahil wala namang tunay na banta ang nilalang ay madali niya itong pinukpok ng kanyang martilyo, dahilan upang mabuwag ito sa isang iglap, ngunit sa sandaling tumunog ang isang kampana, isang puwersa ng kulay lilang enerhiya ang bumabalot sa mga nagkalat na buto, kaya't nagtaka si Vulcan kung ano ang nagaganap. Samantala ay narating na ng escort group ang pintuan ng boss at ikinakasal nila ang susi at binuksan ito, at bago tuluyang pumasok sa portal, na iniiwan ang mga pixie na masiglang nagpapalakpak at nagbibigay ng suporta para sa kanilang mga kasama. Sa kabilang panig ay agad silang hinarap ng isang B-rank torrent dragon na walang pag-alinlangan at agad na nagbitaw ng sunod-sunod na malalakas na magic projectiles, sa kabila ng matinding puwersa na matapang na sinalo ni Stella ang mga pag-atake gamit ang kanyang kalasag. Ngunit sa halip na umatras ay diretso siyang sumulong ng walang pag-alinlangan, at bago inundayan ng hampas ang dragon gamit ang kanyang kalasag, matagumpay na nakukuha ang atensyon nito sa kanya at sinubukan ni Ara na samantalahin ang pag-iba ng atensyon ng dragon upang umatake mula sa likuran, ngunit napansin ito ng halimaw at agad na pinapagalaw ang buntot nito upang umatake sa kanya. Sa mabilis na reaksyon ay agad na sumugod si Stella pabalik na hinarang ang malakas na hampas gamit ang kanyang kalasag upang protektahan si Ara. Buong determinasyon niyang pinanatili ang atensyon ng dragon sa kanya, sinisiguradong mananatili itong abala habang pinalalakas ang loob ng kanyang mga kasama. Hinimok niya silang sumali sa laban at tapusin ito ng mabilis, at habang lalo pang ginigising ang galit ng halimaw sa pamamagitan ng sunod-sunod na pang-aasar, namangha si Tama sa mabilis na pag-unlad ni Stella na sa kabila ng maikling panahon mula nang sumama sa grupo ay nagpakita na ng kahangahangang husay sa labanan. Ipinaliwanag ni Stella na siya ang taong hindi nagsayang ng oras at agad niyang nilulutas ang anumang hadlang sa kanyang harapan. Sa sandaling inundayan siya ng dragon ng isang matalim na hampas gamit ang mga kuko nito at mahigpit niyang hinawakan ang buong braso ng halimaw, lumilikha ng isang mahalagang pagbubukas sa depensa nito na isang pagkakataong agad na napansin ni Tama. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at pinakawalan niya ang flame howling at ginapos ang dragon gamit ang kanyang mga tentacle, ganap na pinipigilan ang paggalaw nito, at sa sandaling iyon ay sumugod si Ara sa pinakamabilis niyang takbo at isang mabilis at matalim na hiwa sa lalamunan ng dragon ang kanyang pinakawalan, na nagbigay rito ng sugat na tuluyang nagtapos sa labanan at nagbigay sa kanila ng matamis na tagumpay. Nagdiwang si Tama sa kanilang tagumpay at ipinagmamalaki ang unang boss na kanilang natalo na habang pinupuri ang kanyang master, samantala ay ipinagyabang ni Stella na hindi nila makakamit ang tagumpay kung wala siya, buong kumpiyansang ipinakita ang kanyang kahalagahan sa laban. Pagkatapos ng labanan ay natuklasan ng grupo ang isang treasure chest na naglalaman ng 2 scroll, at nang inaktibo nila ito, isang puwersa ng napakalakas na enerhiya ang pumasok sa katawan ni Ara, nagkakaloob sa kanya ng sinaunang kakayahang tinatawag na Sacred Blade. Sa kanilang bagong tagumpay ay bumalik ang grupo sa Labyrinth Forest upang hanapin ang mga pixie, ngunit wala silang natagpuan kahit isa. Labis na nag-alala si Tama kaya't mabilis siyang sumugod patungo sa mangkok ng pagkain na hawak dati ni Fairy, nangangamba na maaaring may nangyari sa kanila. Samantala sa kanyang opisina ay pinatunog ni Les ang kanyang kampana habang malalim na nag-iisip. Alam niyang hindi na magtatagal bago magsimula ang isang makabuluhang pangyayari, at habang ginagawa ito, matagal niyang pinagmasdan ang isang lumang larawan ng kanyang asawa na si Alisa.